guys! Welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman po OFW ang ating bagong graduate. I would like to introduce to you Sir Salvador Domingo Delgado from Italy. Hi, Sir Salvador! Hello, good afternoon dyan. Good morning, Lita. Sir Salvador, can you please introduce yourself po para na rin po sa mga viewers natin at sa mga kapwa niyo po traders na gusto rin po kayong makilala. Okay, I am Salvador Domingo Delgado. Delgado ang last name. First name yung Salvador Domingo. People call me Bads. I am an OFW here in Italy. 17 years na dito sa Milano. I'm from Lucena City, Quezon Province. Married and we have 3 kids. So, sir, for 17 years ka na po dyan as a. Bale, I work in a factory na parang reception. Actually, may isa pang reception sa office yon. Ako dun sa production side na, na reception. Deliveries of the parts and mga supplier namin, ako natanggap. So, from being a OFW, dyan sa factory nga, sa mga suppliers, may background ka rin po ba sa trading before? Meron, 2018, I started trading sa PSE. Since ganito nga, ang trabaho ko, maghapon din ako nakaupo, nakaharap lang sa computer, sa mga CCTV. Sabi ko, why not? No? Nasasayang yung oras ko nakaganito. Hindi nasasayang, nagtatrabaho naman ako. So maybe I could do a double job. No? While narito ako, may mga times na bakante. Patay na oras. Patay na oras, nakaupo ako for 8 hours here. Patay na oras na rin yan, the working. Sometimes I have to stand up pag may dating ng mga ano. Pero siguro sa 8 hours, mga 5 to 6 hours nakaupo ako, nagbabantay lang ng mga CCTV and nag-receive ng calls. So, yun So, yung ano ko, naging motivation ko na mag-start ng PSE. So, parang habang nag-work ka and yung time na wala kang ginagawa is meron ka pa pang other na gagawin para kumita. So, bali, 2018 ka po nag-start. 6 years ka na po pala sa trading. Yeah. 6 years. Pero, let's say sa PSE, hindi 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 naging okay for me kasi time difference, because of the time difference. Although yun nga, sabi ko marami akong late time dito. Still, pero ang time difference is 6. 6 and 7. 7 pag may daylight saving time, like next week mag-start ng DST namin, 7 hours na magiging difference. So, by the time na I wake up, wala na. Almost, ano na yan, ilang hours na lang ang nagagawa ko sa PSE. Tapos tulog ako, nasusunog ako. So, parang hindi niyo po talaga nababantayan kasi sa PSE. Parang hirap na sa time differential. Oh, yun na nga. So, how about TDSI naman, sir? How did you learn about TDSI? SOCMED din. Doon din sa, since yun nga, nung pumasok ako doon, nagsa-self, study. Siguro simula pa lang siya, nag-follow na talaga ako. So parang before pa talaga, nakikita mo na si ma'am. So, nung nagtayo siya ng TDSI, talaga nag-join ka. So, sir, why did you join TDSI and what were your expectations upon joining? I joined kasi I decided na i-try yung trading na suited for me, yung I mean in respect of the time, no, na I know madaling magiging ano sa akin, madali sa akin kasi walang time difference. And then bakit ko pinili si TDSI? Kasi so yun nga, nang nakikinig ko na ano ko na okay naman. So I decided na magpa-tutorial, magsumali sa para hindi lang ako yung parang so nag-try ng isang bagay na wala namang alam. So I already experienced it sa PSE, no.
ano lang, ma-hype lang ako doon, mga ganun, ganun, ganun. And then, yan, sabi ko, no, before I enter, I need to learn yung disciplines, most especially discipline. And yung ano, yung talagang Forex, which is yung kinuha ko ngayon. Having those leverages. Ilang beses ko rin. Bago ako nag-enroll, basang-basa din ako. Wala ako nag-gets. So, iba Ayun. talaga, sir, yung experience pagka meron talagang mentor na nagtuturo sa'yo compare Oo. sa nagsa-self-study ka lang. Oo, ibang-iba. Ibang-iba. 100% na iba. Hindi lang yung, konti lang. No. Talagang kailangan. Uh, I would really recommend on my part. I would really recommend. Mm. So, can you tell us naman about your experience as a TDSI student? Siyempre, dito marami ka nang na-experience compared before na nagsa-self-study ka lang, di ba? Can you Mm, tell us mm. about your experience? All in all, yun nga. Kaya nga, ayun, sabi ko na I would recommend kasi positive ang outcome sa akin. Even my wife, nakikita niya na na okay naman yung nangyayari. Kasi in-explain ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung position ko. I mean, yung ano ko, Mm. account ko. Okay. Nawala yung yung takot ko na mag-live trade. Kasi nung nagsa-self-study ako, puro demo, 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 demo. Okay lang na masunog yun. Di ba? Okay lang tulugan ko. Di ba? Tsaka, yun, point and shoot. Hindi ko alam. So, yun ang experience ko sa trading sa TDS is nagkameron ako ng direction. And I've learned how to accept the losses, most especially, most especially that one. Na kung paano ko nga tatanggapin and yung tamang let's say tamang Approach. approach sa trading. That's it. At saka ibang-iba din talaga ang pagtitrade once na live trade ang ginagawa mo compared to demo lang, di ba, sir? Oo, ibang-iba. Kasama na yung yung gigil mo pag nag-losses. Nagre-revenge trade ka. Naroon na lahat yung roller coaster ng emotions. Pero at the end of the day, iba, laki ng itinutulak, laki ng binibigay sa'yo. Mm. So, ano naman yung mga activities nyo inside TDSI course? Okay. Yung yung week first of all yung unang binigay mga motivational lessons which is talaga namang babalik-balikan mo yon habang nagte-trade ka. Magiging basis mo siya nga ganun nga ganun nga. And then all the articles that na ibigay sa atin. And then yung live trade yung ano yung pipilitin mo ba na at the end of the week meron ka kailangang may na-achieve Ipasa. ka. May kailangan ka na-achieve. Although kahit losses naman, tanggap naman ni ma'am, wala namang problema. Hindi naman nila na-expect na. Sabi nga nila, sabi ni ma'am na, hindi ko kayo inaanong in the start na mag-million agad kayo. Wala expectations to. Pero at least sa sarili mo, alam mo, na-explain na sa'yo mabuti, nasabi na mentor ka na ng mabuti, and it's up to you lang kung paano mo execute. And yun yung maganda doon. At the end of the week, every week, para ipuprove mo na may natutunan ka, which is mo At importante. saka wala din namang trader na nag-umpisa ng magaling agad. Oo, nga yung sabi niya. So, sir, para sa'yo, ano ang TDSI? Well, for me, TDSI, well, investment, for sure. It's an investment para sa future. It will help you. It will help you a lot. Sumunod ka lang. Kahit natapos ka na or nag-solo ka or anything, in the future, magagamit, mababalik-balikan mo siya. So it's really an investment in the future.
malaki yung may help sa'yo to grow as a trader. Yun. Investment talaga for me. Investment din in terms of learning. Oo, like, So what are the three best things naman po being a TDSI? okay. Being a TDSI, nagkaroon ka ng discipline. Naiba yung tingin mo sa trading. And then, most of all, yung acceptance mo sa losses, which is very important na yan. For me, on my part. Kasi, although nag-start kami, tayo, talagang nagre-revenge trade ako. Loss, no, babawin ko. At the end of the day, natuto ako. And then, actually nga, mas ano yung gigil ko sa gains eh. Mas i-close ko pa siya. Hindi ko siya matanggap sa sarili ko na hindi ko siya i-close pag nag-gain na. I-gain ko na ito, baka mawala pa. Samantalang yung acceptance ko ng loss, pag naglagay ako ng stop loss na yun sa akin, pinapanood ko pa siyang tamaan. Pero yung gains, wala naman tayong take, wala na, ano, no? Yung gains, sabi nga ni ma'am, it's up to you. Pero maganda kung maano mo, malay mo, tumaas pa, di ba? Sabi niya yun, possibilities. Ako yun, mas gigil pa ako doon. Doon sa losses ko, yun yung una talaga, yun din talagang natutunan, yun yung na-instill na niya sa akin. Mas pinapanood ko actually, mas pinapanood ko yung hindi ako natatakot na ba, this part, later part, hindi ako natatakot na sa stop loss, ma-hit ng stop loss. So be it, stop loss, inilagay ko, sabi nga ni ma'am, place your trade, alamin mo before you trade kung alin yung kaya mo, and then let the trade do itself. Kasi di naman talaga natin kaya mag-oppose kay market. Ang kaya lang talaga Mm, nating gawin is kontrolin ang losses natin, which is Yan. one of the talagang tinuturo dito sa Yun. TDSI. Kilos talaga. Kilos is the key. So, sir, sabi mo nga, di ba, dati galing ka sa PSE, so almost 6 years ka na nag-trade sa PSE. By this time ba, hindi ka natakot mag-trade sa international market? Kasi di ba, once you said international or global market is dollars na, malakihan na, hindi ka ba natakot mag-try or pumasok dito? Takot ako. Honestly, takot ako. Dollars na eh. Pero yun nga, sabi ko, kailangan ko ng mentorship. Hindi ako pwedeng basta sumali na lang. I-try kagaya ng ginawa ko sa PSE. Nga wala. Pesos lang yun eh. So, although one version lang tayo. Ano lang yun eh. Yun lang eh. Ano lang yun eh. So, at saka yung the possibilities sa Forex is mas mas maganda talaga 24 hours. You have 24 hours, 5 days a week. You can trade sa ano mo, sa time mo. So, takot. That's when I decided talaga na, sabi ko sa tao ko, mag-enroll ako. Sabi niya, para sa gusto ko ng Forex. Nag-enroll ako. Naroon talagang takot. Mas malaking takot makakaging takot ko sa Eh, international market. kamusta naman ngayon, sir, yung takot mo na yan? Ah, wala na. Siguro meron pero hindi ko na nararamdaman. Siguro at the back of my mind may takot pero hindi na siya yung overwhelming, hindi na siya yung ma-overcome ka ng takot na ganito yung expectations. I mean yung paano yun? Hindi mo na hindi wala na yan lahat sa'yo. Ah, Hopefully it will grow pa nga yung natutunan ko. Yun nga sabi mo nga kanina, sir, di ba? Dito nga sa international or global market, 24 hours, 5 times a week ang trading. Hindi ka ba nahirapan sa schedule mo sa pag-trade dito sa international market? Hindi. Kaya nga, katulad na sinabi ko kanina, sa PSE, ilang hours, magtutulog ako, mag-open ng tulog ako, gigising ako, 2-3 hours na lang ako makapag-trade. Samantalang dito,
sa Forex. I can trade. Magising ako, trade ako. Bago matulog, pwede ako mag-trade. The whole day. Let's say busy. Okay, busy. Alam mo, may times ako, may days ako na busy. After ko makaupo, trade isa, close. Ganyan. At least, kahit mapapatawag na pasundot-sundot, nakakasundot ako. At yun, sa ganon, at least nakakasundot-sundot ako kaysa yung sa PSC na wala talaga. Napaka-flexible kasi talaga ng time in terms of labor market. Flexible. So, sir, how about boot camp 1, 2, and 3? Did you join boot camp and how was it? How was your experience in No, boot camp? not yet, not yet, not yet. Hindi pa ako nakakapag-bootcamp. I'm planning to. Just take it Sir, at a time lang. Sir Salvador, ano naman po sa tingin mo ang kagandahan ng international or global market compared sa local market o sa PSU? Yung volume niya, I mean, not necessarily volume. Although may volatility siya, pero ang bilis ng market. Mabilis. Hindi yung, alam mo, stock trading iba. Samantalang ito, konting movement, kita, gain or gain, loss or loss. Sandali lang. Hindi yung katulad ng stock market na depends on the demand and then other factors ang stock market. Ang forex andyan lang yun. Scalping sa aming natutunan, kita ka na agad ang bilis. Sabihin natin mabilis ang kita. Kumbaga, hindi ka mauubusan ng Hindi. opportunity in terms ng global market. Mas mabilis kaysa stock. So, can you tell us about your trades naman, sir? Ano yung highest gain and highest losses mo dito sa ating trade? Highest losses ko? Mm, highest loss ko is 11 euro. 11 euro. $11. Mm, $11 siya. Ang nangyari is magpo-position sana ako ng swap the overnight. Kaka-position ko pala, ang laki na ng losses. Sabi ko, no. Although, alam naman na, sa pinag-aralan naman namin, alam ko naman talaga, iba yung I mean, iba yung the time frame ng day. So yun, yun medyo hindi ko kinaya. Sabi ko kanina, pinapanood ko lang yung makita yung stop loss ko. Alam naman natin, time frame na day, ang laki ng stop loss. Kahit isang bar lang yan. Sabi ko, ang laki. Dumating na sa ganong kalangan ko. Sorry. Iko-close kita. So, Which kailangan mo is, na lang tanggapin. tanggapin ko na lang yung loss na yun. Which is okay, ha? Actually, bumaba pa talaga siya. Hindi na siya nag, Nagtuloy. Oh. nagtuloy. No, doon sa trade ko, talagang rin. Thankful pa ako 11 lang. Ayun, So, how about your gains naman? yung gains naman is $26. $26. Di ko na ma-recall yun, pero ang tanda ko, I could have gained more kung yung discipline ni ma'am na ini-instill, sinusunod ko. Sinunod ko that time. Sinusunod ko naman, I mean, sinunod that time. Kasi nakita ko nag-26 na. Close ko na. Sabi ko, okay na to. It's a short position. Nagbaba pa, tuloy pa. I could have gained more, pero it is what it is. Tanggap ko na yun. Kumbaga, gain is gain. Gain is gain, yeah. Gain is gain.
So, did you experience several losses din ba, sir? And how did you deal with it? Ah, siguro. Although, sabihin ko, malaki na talaga ang ano ko, ang rate ko. Although we don't talk about rate here, no? Mas marami. Pero losses ko is very minimal na konting, na ano ko siya. Uh, uh, how do I deal with it? First, ang sama ng pakiramdam mo, kahit to euro or something like. Pero, yun nga, now, okay na ako. Dati, laki akong titingin, magkano na lang natitira sa buying power ko, sa BP ko, magkano na lang sa ano ko. Ngayon, hindi na. Trade. Mhm. Ganun na ako. Mas Losses more, ko. parang before, mas conscious ka kung magkano na lang yung BP na natitira Lagi. mo. Unlike ngayon Oo. na mas more on learning side ka na. Oo. Lagi ko tinitingnan lang remaining balance, running balance ko. Ngayon, ay hindi na. So, Sir Salvador, ano po yung mga mistakes na nagawa mo nung unang nagtitrade ka and paano mo ito na-overcome? Okay. Yun nga, sabi ni ma'am no, na if you have experiences na sa mga pagtitrade, forget about it. Sabi nga, you start zero here. Okay. So, yun, dapat nga. Yun ang ginawa. Before, yun, nag-start kami, ako, ang ginagawa ko, sinasama ako na ibang indicators. Matigas ang ulo. Nagmamarunong. Okay? Ngayon, wala na akong ginagamit na indicators. Wala na. And then, yun talaga. Yun na yun. Yun yung mali ko talaga na. Actually, one time nagla-live, sabi, umimik si Ma'am, sabi niya, baka ginasagdagan yun ng indicators. Na-touch na yung topic na ganun eh. Guilty ako, hindi na ako mimik. Pero that was before naman. Siguro mga So, two kasi weeks. Ay, hindi mawala sa habit mo yun eh. Di ba? sa parang sa pagiging sobrang simple nung Hmm. ating strategy, parang kaya parang nagdagdag ka pa ng other Oo, natakot ka indicators. pa. Not knowing na mas maganda pala, mas simple, mas maganda. Mas maganda. Yes. So, sir, for you, what was the hardest part of ng iyong trading journey? Yung trading journey ko siguro, as always, yung losses lang. And yun lang, yung losses lang talaga. Eh, yung pag-intindi naman sa mentorship ni ma'am, madali mo siya, maano siya, talaga maintindihan mo, madali mo mapupukayo kayo. Ah, I don't know if I can say it para sa iba talaga. Ang mahirap lang doon sa mentorship is yung losses lang talaga. Which hindi pala sa mentorship, as a trading pala. As a trading talaga naman is losses. Yun lang, ma-accept mo yung losses niyan. So, syempre, sir, you experience different losses. Ngayon naman, na-experience mo na yung gain side mo, di ba? How Mhm. does it feel na ngayon is finally ka-graduate ka na? Syempre, proud ako sa sarili ko, ano. And then, yun nga, hindi ako nagsisi. Hindi ako nagsisi. Hindi ka talaga magsisisi na nagpa-mentor ka kay ma'am. Yun. Makagraduate ka. Although, So, sir, ngayon po, nag-graduate ka na talagang may proof ka na talagang you can earn, you can learn inside PDSI program or course. Will you recommend PDSI sa mga family members, relatives, and colleagues mo na maging part din sila ng ating course? definitely. Hindi na kagaya nung ginawa ko. Kahit PS ilaang, sabihin ko sa kanila na mag, uh, magme-mentorship na talaga bago pumasok sa isang bagay, especially sa trading. Kahit PSE lang yon, huwag nang gagaya sa akin. Any trading na gusto nilang pasukin, I would highly recommend. Mm.
So, mag-i-invest ka na lang din naman ng peras in trading. Why not mag-invest ka na ng learnings in terms of mentorship? Oo, mentorship talaga. Oh. Ah, willing kang magpatalo kasi wala kang alam. Papasok, sabi mo okay na. Magtalo, okay lang. Basta matututo ako, tatalo. Let's say, talo ako ng 150K in the process ng pag-aaral ko. Oh, hindi, enroll mo na lang. Di ba? Baka hindi pa Parang maging sa tuition ganun. fee lang yan sa Oo. eskwelahan. And it's a long invest. And it's a, ano siya, long game ka Lifetime doon. learning. Lifetime na learning ka na doon. So, Sir Salvador, ano po yung final message mo po sa mga kapwa mo po traders na gusto rin pumasok or subukan ang international market? Okay. Ayan. Yung market is is just a game of possibilities, no? You can gain, you can lose. Pero the opportunities, napakalaki. Madaming possible. You just need to focus. Focus lang. And you need a mentorship muna bago kayo pumasok. You need to know what you're doing bago magano. Pero yun, I would highly recommend na i-try niyo ang global market. Forex. So, thank you po once again, Sir Salvador. We're very proud of you po na finally graduate ka na po dito sa atin. And congratulations po ulit once again. Do you have a Thank you, message thank pa you. po? Wala na. Basta thank you sa inyo, sa community ng TDS. Marami ako natutunan, and itutuloy ko pa rin yung being in the community. Malaking help talaga siya being in the community na alam mong magsusupport sa'yo. Uh, thank you um, sa napasok kong to. Maraming salamat at marami akong natutunan at matututunan pa. Yun lang. Thanks sa PDS. So, thank you po ulit, Sir Salvador. Guys, once again, si Sir Salvador hindi nang hinayang mag-invest sa learning na matututunan niya sa pagsali, di ba, sa trading program ng PDSI. So kayo din, kung iba talaga ang turo in terms na meron kang mentor na magtuturo sa'yo compared sa magsa-self-study ka. Based na nga rin po kay Sir Salvador. So once again, Sir Salvador from Italy, thank you po and God bless. Thank you very much. Thank you, thank you.